Hello guys! Welcome back! Uuwi muna ako ngayon sa probinsya dahil a-attend ako sa kasal ng ate ko. Sinama ko nga pala yung kumari ko pa uwi ng probinsya dahil ayaw daw niya maiwan mag-isa sa Alabang. Sad girl yan? Char! So, andito na pala kami sa Taft Station kaya dumaan na rin kami sa 7-Eleven para bumili ng makakain kasi ayoko nagugutom ang kumari ko. Iba pa naman yan magalit kapag nagugutom parang dragon. Tinalo niya pa si Daniela Mondragon ng kadenang ginto. Nilakad na lang namin papunta sa terminal ng 5-star dahil medyo malapit lang naman. Buti na lang meron pa kaming naabutan ng bus pa uwi sa Dagupan kaya nagpa-picture yung kumari ko pero hindi niya alam video yung ginagawa ko. Kami pa lang ang pasahero kaya mag-iyosi lang daw muna ang mari ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa sa sitwasyon niya dahil tirik na tirik ang araw tapos nag-iyosi siya. Fast forward, nag-stop over muna kami dito sa Marquee Mall, Pampanga at nag-selfie-selfie muna ako sa malaking mirror. Bumili na rin muna ako ng lugaw dahil kanina pa ako nagugutom. So after nun, sumakay na kami sa bus at ready na ulit matulog. Habang natutulog kami, nagising kami sa boses ni Kuya nagbebenta ng buko pie. Syempre, tinikman ko muna yung free taste bago ko bumili ng isang box. Finally, andito na kami sa Dagupan, Pangasinan at napagdesisyonan naming bisitahin yung paborito kong hipag. So, dito sila nakatira sa mga pabukid-bukid na yan dahil dati silang tipaklong. Charot! Alam mo yung bagong pedicure ka tapos papasugurin ka nila sa putikan. Grabe, hindi ko kinakaya. Bukod sa sobrang tirik ng sikat ng araw, ganito pa yung daanan na makikita mo. So, syempre, tuloy pa rin tayo sa pagpunta at pagsulong sa putikan dahil hindi naman tayo pinanganak na mayaman at wala naman tayong bahid ng kaartihan sa katawan. Huy! Fast forward, ayoko na ipakita kung gaano ako nahirapan sulungin ng putikan. So, dumiretso kami sa Starbucks para bumili ng kape. Tinake out na lang rin namin siya dahil ang mga itsura namin para kaming itik na naglaro sa putik. So, pagka-uwi namin, dumiretso muna kami sa bahay ng best friend ko na si Noemi para kamustahin siya. So, umakyat na pala ako sa kwarto niya para hulihin kung ano man yung kababalaghan na ginagawa niya. Charot! So, ayun lang naman siya. Nakita ko lang naman siyang nakahiga sa kwarto niya habang nagsi-cellphone. So, syempre, nagulat siya na pumasok ako dahil ang ganda-ganda ko, diba? Charot! So, ayan, tumayo na siya at bumangon tapos may mga sinasabi siya na hindi ko naman maintindihan. Bahala nga siya dyan. Char! Sabi ko sumama sila sa vlog ko para makita nila yung mukha nila at kung paano ko sila tarantaduhin. So ito pala yung best friend ko na si Irishon. Sobrang dami niyang chika sa akin pag uwi ko ng Dagupan. Sinabi niya pa nga yung kapitbahay daw namin ng Chismosa. Isa lang naman yung botante doon pero 3 yung stop. Tama ba yun? Uy! So after namin i-backstab yung mga kapitbahay naming Chismosa, oras na para magpaganda. So pumunta ako sa barbershop para magpa-hair extension. Kaso sabi ni Kuya Barbero hindi daw niya kayang gawin yun. Kaya sabi ko, sige, kuya, gupitan mo na lang yung buhok ko. Siyempre, sa mga magkakaibigan, hindi mawawala ng inggitera, kaya ayan yung mari ko nagpagupit din. Char! After namin magpaganda, pumunta kami sa Malimgas para bumili ng gown na isusuot namin sa kasal ng ate ko. So ayan, pinapili ko na yung mari ko kung anong gusto niyang kulay ng gown, kung blue o pink, pero parang wala na mababagay sa kanya. Bumili rin pala kami ng pangkulay ng buhok at nakakaloka, naniwala si Aling Tindera na meron talaga akong 500,000 followers sa YouTube kaya sabi niya mag-hi lang daw siya sa vlog ko. So ayan, pinagbigyan ko. So ayan si ate, meron siyang store na nagbebenta ng pangkulay ng buhok, meron din siyang salon at meron din siyang store ng RTW. Dito lang yan sa Malimgas, Dagupan City, Pangasinan. Nagugutom na daw yung dalawa kong yaya kaya sabi ko sige kumain muna kami. So bumili muna kami dito sa kantin. Meron silang pa siopaw-siopaw dito at saka pansit. So ang in-order namin ay pansit na hindi ko naman mahanap kung nasa ng sahog at slice ng cake na hindi ko naman alam kung sino ang may birthday. May malaking mirror pala dito sa kantin kaya nag-selfie-selfie muna ako para i-flex yung gumamela na pinitas ko sa kapitbahay naming mapangmata. So ayan ang mari ko, masyadong gutom na gutom kaya hinayaan ko muna siyang kumain ng pansit na wala namang sahog. After namin kumain, pumunta na kami sa Milis para bumili ng seafood. So dito makikita mo ang iba't ibang uri ng seafood. Napakamura lang din ang bilihin dito kaya sa mga nagkikrave dyan ng seafood, pumunta na kayo sa Dagupan, Pangasinan para makabili kayo ng murang mga seafood. So naglakad-lakad muna kami para maghanap kung saan kami makakabili ng mas murang seafood. Pero ang ending, ang nabili lang namin ay yung oyster. Pero okay na rin yan kasi masarap naman yan kasama sa alak. So ayan na pala yung tropa ko, binubuksan yan na yung oyster. Sobrang napakalaki at napakataba ng laman ng oyster na to. At bumili din pala kami ng chili garlic oil na hindi naman namin malaman kung nasaan yung anghang. Pero okay na rin yan, at least mapagtsatsagaan na rin. Nagsimula na palang magkulay ng buhok yung mga yaya ko habang umiinom kami ng alak. Siyempre, i-flex yung kumari ko dahil siya talaga yung nag-request ng oyster na yan dahil matagal na daw siya nag-crave ng seafood nung nasa Manila pa lang kami. Ito nga pala yung pinaka-paborito kong kumare. Ang pangalan niya ay Shein, minsan Rafi, minsan Roger. So, kayo na pong bahala kung ano ang gusto nyong itawag sa kanya.
So after namin mag-inuman sa bahay, lumipat kami ng venue dahil may birthday daw. Napakarami ng bisita nila dito, nakakahiya pero okay lang kasi makapal naman yung mukha ko. Charot! So tinira ko pala dito yung bangus dahil bata pa lang ako, dito talaga ako pinaglihi. Tsaka yung crab. At ang pinakagusto ko dito, meron silang lechon na matagal na ako nagki-crave. Siyempre sa inuman hindi talaga mawawala ang video okay. So kahit na ako lang ang nagagandahan sa boses ko, deadma ako basta gusto ko kumanta. So after ng inuman namin kagabi, bumiyahe na kami kinabukasan papunta sa Rojas Isabela. So kasama ko palang bumiyahe yung kumari ko, yung dalawa kong ate at yung bayaw ko. Pinilit ko pala talagang hindi matulog sa biyahe dahil gusto kong i-video yung mga madadaanan namin dahil ang sarap lang sa feeling kapag nakikita mo yung nature, yung mga papuno-puno dyan, yung mga bundok. Kasi isa to sa mga pangarap ko yung mag-travel lang na mag-travel. Kaso hindi tayo pinanganak na mayaman kaya kailangan talaga nating magsumikap at magpursige at maging alipin ng salapi. Nag-stop over muna pala kami dahil kanina pa talaga kami nagugutom. So, kumain lang ako ng mami kasi ayoko kumain ng rice dahil ayoko magsuka sa biyahe. After kumain, balik biyahe na naman. Sobrang tagal talaga ng biyahe from Pangasinan to Isabela kaya inabot na talaga kami ng gabi. Finally, andito na kami sa Rojas Isabela at isa sa pinaka-memorable dito is habang nasa biyahe kami, gabing-gabi na, nasiraan pa kami talaga ng tricycle. So ending, bumaba kami at naglakad at nag-abang talaga kami ng tricycle na masasakyan. Siguro mga 10 minutes din kami nag-abang ng tricycle. So, andito na pala kami sa venue. Ito yung baile na tinatawag, a night before yung kasal kinabukasan. So, pinuntahan ko na yung ate ko at nakita ko nga na inaayusan na siya. Hindi niya pala alam na kasama ko pa yung dalawa kong ate na pupunta sa Isabela kasi ang alam niya is mag-isa lang ako at kasama ko yung kumare ko. So, habang inaayusan siya dyan, iso-surprise siya ng ate ko kasi matagal din naman silang hindi nagkita. Si ate ko Lala pala yung ikakasal at si ate ko Jayan yung nakapula. Silang dalawa yung kasama ko sa Alabang at sila yung nag-support sa akin sa pag-aaral hanggang sa makagraduate ako. Kaya super thankful ako sa kanila. At saka kahit napakalayo ng Isabela, aattend talaga kami sa kasal ng ate ko Lala. So, ito na pala yung ate ko at yung future husband niya. Sumasayaw na sila dyan sa gitna. Sobrang dami ng tao at sobrang dami ng bisita. Ganito pala siguro talaga kapag may baile sa probinsya. So, ayan, habang busy silang nagsasayaw, yung ate ko is in-invite at niyaya ng sumayaw. So, akala mo talaga napakaganda niya yan kahit naman nakulang siya sa height. Charot. Syempre, yung isa ko pang ate, sinayaw din ng hindi ko naman kilala kung sino yan. At habang andun yung asawa niya nanonood, buti hindi yan nagselos. Charot! Siyempre, time ko na para isayaw yung ate ko. So, nagsayawan lang kami dyan, nagyakapan at sinabi ko na wag na muna kami mag-iyakan dahil hindi yun nakakaganda. At saka baka din masira yung makeup niya. So, sabi ko, i-enjoy lang namin yung moment namin na magkakasama kasi alam ko medyo matatagalan ulit kami bago bumalik sa Isabela. Sinayaw na pala ni ate ko Casey at ate ko Jayan yung future bride. So, ayan na sila nagsasayawan at nagchichikahan. At sinusulit na rin nila yung moment na magkakasama sila kasi napakalayo talaga ng Isabela sa probinsya namin. So, ayan, tamang sayawan lang at chikahan. Siyempre, dahil ayoko magpatalo, nagpatugtog kami ng budots at sinayaw naming magkakapatid. Deadma ako kahit na maraming nakatingin sa amin. Basta gusto ko lang i-enjoy yung moment na magkakasama kaming magkakapatid. Sinamahan rin pala kami ng kumari ko sumayaw dahil pambato ko to sa gilingan at alam ko matatalo niya ang mga sex bomb girls. After namin sumayaw, may isang grupo na pumunta sa gitna. Akala ko nantitrip lang sila kasi mga lasing na pero ganito daw pala talaga sila sumayaw. So hindi ko alam kung anong tribo to pero nakaka-good vibes lang yung mga sayawan nila. So finally, araw na ng kasal kaya lumabas na ako para i-check yung venue. Ito pala yung magiging reception after ng kasal. So dito lang din naman yan sa labas ng bahay ng ate ko. So ayan, napakaganda lang din at napakasimple pero elegante naman yung venue ng kasal ng ate ko. So ito pala yung mga makakasama ko sa kasal at naloka ako kasi akala ko ang ibibigay sa akin gown. Pero ito, barong ang pinasuot sa akin. Pero okay lang, deadma lang kasi cute naman ako sa barong. Ang lakas makatigas-tigasan lang. Charot! Hindi pa rin talaga kami makapaniwala na ikakasal na yung ate ko pero ito na talaga yung araw na hinihintay namin. Sobrang napakaganda ng ate ko ngayong araw na to. Andito na pala kami sa labas ng simbahan habang hinihintay namin yung bride kaya nag-selfie-selfie muna kami bago kami pumasok sa loob ng simbahan. Finally, andito na rin yung bride so andyan na siya sa aisle naglalakad na kasama yung papa niya at yung pinsan niya. Baka nagtataka kayo bakit wala yung mama ko. Matagal na siyang nasa heaven so mag-hi na lang daw siya sa inyo. Charot! So ito na pala yung bride at yung groom at nagsimula na rin yung ceremony. At ito na rin yung pinakahihintay ng lahat, ang kiss the bride. So sana all hinahalikan. Charot! So after ng ceremony at ng kasal, diretso na kami umuwi at papunta na kami sa reception. So mas pinili ko na lang na sumakay dito sa tricycle kaysa doon sa sinakyan ko na van kanina. Kasi, Diyos ko, mas malamig pa yung hininga ko kaysa sa aircon na binubuga. Hoy!
Finally, andito na kami sa reception at ready na kami kumain. So, ayan pala yung kumari ko. Baka magtaka kayo, hindi siya waiter dito. Sadyang gutom na lang daw talaga siya. Charot! After ng kainan, syempre ang sunod ay inuman. So, nagbigay sila sa amin ng isang case ng Pilsen. So, mas gusto ko talaga tong Pilsen kaysa sa Red Horse kasi nagkaka-hangover ako sa Red Horse. Ito pala yung kumari ko, napaka-arte. Gusto gumamit ng goblet. Kaya sabi ko, sumama na lang siya dito sa mini vlog ko para makita niya yung mukha niya at kung paano ko siya tarantaduhin. Charot! After ng inuman, sinayaw na namin yung ate namin at nagpaalam na rin kami na uuwi na kami ng Pangasinan. At dito na rin talaga kami nag-iyakan. Drama yarn? So ito na nga, pabalik na nga kami sa Pangasinan. Sobrang sulit at enjoy yung pag-stay namin sa Isabela kahit na Diyos ko, napakatagal at nakakapagod yung biyahe. So nag-stop over muna kami at nag-hotdog serye na lang kami. Hindi na rin kami kumain ng rice kasi ang totoo matutulog lang talaga kami sa biyahe. So yun lang, overall sobrang na-enjoy at nag-relax ako sa pagpunta ko sa Isabela. So hanggang sa susunod na mga travel at gala moment ko, samahan niyo ako. Yun lang, bye!